May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop motor cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Tugon niya ng Pangulo matapos Parang hinamon niya rekta si Xi Jinping. Parang sinabi niya kay Xi Jinping, hoy, tigilan niyo yung mga pinaggagawa niyo dyan. Pag hanggat hindi niyo tinitigil yan, nandito lang to. Kapag pinasok niyo kami, I'll make sure it is a mutually assured destruction. Dalawa tayong babagsak. Pag bumagsak ang Pilipinas, ibabagsak din namin ang China with us. Parang ganun eh. Iba na yung language niya. Hindi na katulad before na we want to be friendly, etc. etc. Wala nang ganun eh. Wala nang chill, guys. Hindi naman mangyayari yun eh, yung sinabi ni PBBM. Siyempre, hindi gagawin ng China. Pero parang sinasabi niya dito, if you destroy us, we'll make sure it is a mutually assured destruction. Sigurado, talo tayo. Pero at least, sinama natin sila. Alam nyo, mga Kojero, I like this version of PBBM. Oh, gusto ko tong version niya ngayon. Oh, parang version 2.0. Oh, mukhang hindi siya restrained ngayon eh. Hindi siya nagpipigil. Oh, hindi siya mukhang mabait. He doesn't look like the nice guy. O hindi eh. Iba eh. Iba yung ano niya ngayon eh. Iba yung dating niya ngayon. Iba. Hindi ko alam paano i-describe eh. Pero very kasi Digong mukhang tough, pero yung tough na kalsada, ganun. Because of, parang siga lang dyan sa kanto, di ba? Mga ganun. Si BBBM, iba yung niya. May alam na siya eh. May kung iisip ako ng movie, para siyang si Don Corleone, yung anak. Si Al Pacino, si Michael, ayan, si Michael Corleone, sa Godfather. May ganun siyang may ganun siyang vibes ngayon eh. Sige, basusin niyo ako, walang problema, mura-murahin niyo ako, dura-duraan niyo, walang problema. Maghintay ka lang, siguro, hintay ka lang ng isang araw, yari ka. Ganon siya eh. Very dignified, hindi ka papatulan, pero magugulat ka na lang. And parang ganon din yung response niya ngayon sa China. Nagulat ako, di ko in-expect to eh. Nung pinapanood ko yung ambush interview niya, napaisip, what the hell? Gumaganyan ka na ngayon, Mr. President? Parang si BBBM ngayon naggumising siya tapos wala siyang chill. Wala akong chill ngayon ha. Wala akong sa mood. Wala akong chill. Magsasalita ako kung anong gusto kong gawin. Wala akong pake. Parang ganun siya ngayon eh. Tonto ako nung pinanood ko eh. Panoorin natin mga Konsera. Gaya ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pananatili at pag-ikot-ikot ng mga barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. Nakatutok si Ivan Mayrina. may hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop motor cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Tugon niya ng Pangulo matapos Parang hinamon niya rekta si Xi Jinping. Parang sinabi niya kay Xi Jinping, hoy, tigilan niyo yung mga pinaggagawa niyo dyan. Pag hanggat hindi niyo tinitigil yan, nandito lang to. Kapag pinasok niyo kami, I'll make sure it is a mutually assured destruction. Dalawa tayong babagsak. Pag bumagsak ang Pilipinas, ibabagsak din namin ang China with us. Parang ganun eh. Iba na yung language niya. Hindi na katulad before na we want to be friendly, etc. etc. Wala nang ganun eh. Wala nang chill, guys. Hindi naman mangyayari yun eh, yung sinabi ni PBBM. Siyempre, hindi gagawin ng China. Pero parang sinasabi niya dito, if you destroy us, we'll make sure it is a mutually assured destruction. Sigurado, talo tayo. Pero at least, sinama natin sila. kundinihin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagang agad na itigil ang missile program. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So, I don't understand. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika
na nakalagak noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk cruise missile ang kinakarga sa Typhoon missile launcher at kaya raw nitong umabot hanggang Russia at China. Kasama sa Balikatan 2024 ang Typhoon missile launcher at iniwan ito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos na raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Baho de Masinloc, halos isang buwan na ang mga barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may 4 na China Coast Guard na paikot-ikot sa Baho de Masinloc kasama ang kanilang monster ship. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan daan-libong Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng ilang daan na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Wala pang itinakdang petsa ang pulong ng dalawang lider. Pero sure yan. Sure magre-react ang China dyan. Ito yung sinabi ni Presidente. Well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems. And their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. Totoo naman yan. Alam niyo ba kung nasaan to? Sa Spratlys lang yan. Base militar sa Quarteron Reef. Base militar sa Fury Cross Reef. Ito, malapit sa Pilipinas to. Base militar sa Mischief Reef. Ito yung pinakamalapit sa sa BRP Sierra Madre. Base militar yan. May mga missile silos din yan. Subi Reef. Base militar din. Ilan na agad yan? 4 na base militar na may mga missile systems ang nakapwesto sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Tapos ang gusto ng China, wag natin i-militarize yung ating sarili. Ang gusto ng China, wag natin protektahan ang ating sariling interest. That's a load of crap, mga kotsero. Hindi pwede. Mga kotsero, yung ginagawa nila ngayon, papasok na sila sa loob ng Zambales. Imagine, papasok na sila sa malapit sa territorial waters ng Pilipinas. Are they planning an invasion of the Philippines already? Civilian ship. But of course, we don't know how civilian those ships are. Hindi fishing boats Hindi militia boats. Hindi siya militia boats. Barge. As in malaking barge. Nilalagyan ng yung black sand nga. Di ba meron noon sa Zambales, black sand mining. Tapos merong isang bundok doon ng panahon ni Digong, isang buong bundok yung tinibag. Tapos ginawang base militar sa West Philippine Sea. Talaga? Malala talaga. So yung sinasabi ni PBBM, kami nga hindi kami nagrereklamo sa mga base militar dyan sa West Philippine Sea. Ilan yan? 1, 2, 3. Eto 3 yun Nasa Exclusive Economic Zone natin yan. Tapos nagrereklamo ang China sa Typhoon missile system. 2 truck ng Typhoon. Natakot kasi sila. Kasi yung Typhoon missile system, kaya rin to. At mabilis yun. Kaya rin to. Kaya takot din sila. Tatamaan kasi yan. Sure yun Kasi kaya nga umabot ng mainland China BrahMos. Oo. Tsaka yung mga missiles ng Typhoon missile. Kaya umabot na hanggang Russia Malayo yun, malayo. Syempre, naaning lalo ang China kasi biglang nawala sa Lawag Airport. So, ibig sabihin, naka-deploy na. Kaya lalo sila naaning. Kasi hindi nila kayo matunton. Nasaan na? Kaya nga may espiya na silang pinapapasok Nasaan na yung Typhoon missiles? Hindi nila alam. Naaaning sila ngayon. Nawala. Bakit? Most probably, naka-deploy. Kaya sila naaaning. Ang maganda pa sa Typhoon, mga kotsero, it's very mobile. Kaya hindi nila malalaman kung nasaan. Magugulat na lang sila. Uy, merong missile papunta sa atin galing ng Pilipinas. Oo. Saan banda? Hindi namin alam. Basta biglang lumabas sa radar namin. Buti sana kung matidetect agad. Imagine, ilang piraso. Ilan lang yun? 3 piraso lang yata yun. Pero takot na takot ang China. Kaya nga mga kotsero, hindi na sila happy sa
aerial surveillance. Kaya ngayon, may nahuli na. 5 naman. Ano kaya masasabi dito ni Ana Malindog Uy? Bago, 5 espiya naman. Saan nahuli? Sa Palawan. Saan malapit? Kung sa port kung saan nakadaong yung ating mga Coast Guard. Minamanmanan pala yung ating Coast Guard sa Palawan, mga kotsero. Yun ang nangyari.